I'll put my finger ha as a size reference. Ito yung latest leaf yata. Tapos merong papalabas. Ito, ganito kalaki yung mga dahon niya before. Ayoko sana bumili kasi nakabili na kami before. Parang ganito yung itsura guys. Tapos sabi ni Gerald, variegated daw yan paglaki. Lumaki naman pero sa awa ng Diyos, ayan, pure green. Hey guys! Welcome back to another Penzilla video. It's another muddy day here in the garden, but I think it's still a perfect time to do this. Maglilipat na po kami ng mga anthurium foliages namin into their bigger pots. So matagal na po namin gustong gawin to, pero ngayon lang talaga kami nagka-time kasi nandyan na yung mga pot nila. And for those of you na nakapanood ng video na first upload namin ito, alam ko maliliit pa sila nung time na yon. So we will be sharing you as well paano namin sila napalaki. Excuse me, dito yung baby radican. So if you are interested, just keep watching. But before that, please don't forget to subscribe. Tap the notification bell so you'll be notified pag may bago kaming video. And if you are ready, let's begin. I'm really not sure guys if they are the Anthurium White series. Paki-comment naman down below yung mga kilalang kilala to kasi ako hindi ko din kilala to. Yung nakapag-attract lang sa amin kaya namin sila binili is yung variegation na kahit maliliit pa sila, sobrang mas maliit pa yata sa dahon ng malunggay. Litaw na yung kulay nila. Makikita nyo hindi masyadong basa yung potting media kasi kahit ulan ng ulan dito guys, talagang nililipat namin sila, nilalagay namin sila sa loob ng bahay para hindi sila mabasa. Their potting media is actually different from what we usually use. Makikita nyo diba sa mga nagsusubaybay sa mga videos namin, hindi ganito yung gamit namin. Yung gamit namin sa kanya is yung Aroid mix from Aditha's Farm Supply. So wala tong acacia guys kasi usually gumagamit kami ng acacia leaves. Meron siyang carbonized rice hulls, mga maliliit na coconut chips at perlites. If madami kayong perlite guys, pwede nyong damihan yung paglagay din sa potting media nyo to easily drain the excess water and of course to improve the aeration para makahinga ng maayos yung roots ng plants nyo, knowing how fast the roots grow sa mga anthuriums guys and mabilis talaga silang dumami. Yung iba nga na-outgrow na agad yung pot and roots lang yung laman, so nauubos yung potting media. Yung texture din ng potting media niya parang medyo may pagka-sand siya. Basta ready mix na kasi to guys. So if you are interested, lalagay ko na lang din yung link down below. Good for one plant yung mix na meron sa iisang pack. Parang pinaghahalo-halo lang namin kasi meron nga kaming sariling potting media dito. So swerte na itong mga anthuriums na to, yun talaga yung ginamit sa kanila. Kasi I think they really like it. Tumubo talaga sila ng maayos guys. If you have watched the previous video, sobrang liliit pa talaga. Mako-compare talaga. And seeing how healthy the roots are. Yan guys. So, iniingatan talaga namin kasi ayaw naming mabulok tong mga to. Sobrang sensitive ng mga maliliit pa. And since nasubukan na namin na nagpalaki ng mga anthuriums na galing seeds talaga, so, andun sila oh. Yung mga Black Maries na nandyan guys, talagang meron sa kanila na from seeds talaga and napatubo namin. I don't know if all of these are variegated. Ito merong variegation, malaki-laki na siya. Pero this one, I don't think it has. Ay, meron dito, maliit sa baba. Yung iba kasi litaw na litaw yung kulay. So, merong nag-comment paano alagaan yung
Anthurium White Series. I do hope that these are the White Series, guys, pero hindi din kami sure. Sana may mag-comment sa inyo para malaman din namin kasi hindi din namin to kilala. Basta variegated Anthurium sila, and nakakita na din kami ng malalaking White Series, yung mga Diamond Siam na Anthuriums, guys. Sobrang gaganda ng kulay, kaya medyo ang ganda na din. Alam nyo naman, when you stick around your budget, talagang yung pinakamaliit yung mabibili mo. Kaya eto, bumili kami ng 6 pots or 7 pots, tapos nagka-freebie kami ng isa. Balak sana kasi naming ibenta yung iba. Kaso, parang sayang naman mag-let go. Lalo na ngayon, nakikita namin na lumalaki na sila. Parang, I don't wanna let go any of them. So, mas gusto ko na nakikitang andito sila. Kaya, maglilipat na kami ng mga pots na to, guys. So, makikita nyo naman, this one, parang katulad lang din ng pot na yan. Lumang pot yung maliit, guys. Tapos, makikita nyo yung difference sa size. Habang papalaki ng papalaki yung plants, yon, papalaki ng papalaki din yung pot. Ibali na kung palagi kaming nagpapalit ng pot. Mas nagugustuhan ko yon kesa sa iisang pot lang all throughout. Yung mga pots na ganito kasi, guys, sobrang ganda ng butas. Ayan. Mura lang din tong mga pot na to, guys. If you are growing these types of plants, guys, lalo na kapag sobrang liit pa, do not expose it to the heavy rain. Kasi syempre iingatan natin. Baka kasi hindi kayanin, lalo na kapag sobrang lakas. Dito kasi sa amin, halos every day, every night umuulan. So, ngayong mga panahong to, halos every day, every night merong ulan. Kaya nililigpit talaga. So, usually pag umuulan, nasa loob lang sila ng bahay. Kaya hindi sila masyadong basa. Tingnan nyo yung potting media compared to the other plants that we have here. Kakaulan na naman kanina. Siyempre merong magtatanong, how often do we water our plants? Nagmi-miss lang po talaga kami, and hindi sa leaves. Dito lang sa area na merong potting media, guys. Dito lang sa gilid-gilid niya para hindi masyadong madami yung water. Ay, nakalagay sila sa iisang ganito para isahan na pag dinala, 'di ba, kapag niligpit. So, hindi napapagod si Gerald na ilagay yan sa loob. Siyempre, siya yung may gusto ng mga Anthurium foliages na variegated. Sobrang ganda talaga, guys, ng mga malalaki by Jesse Duterte. Nako, papakita ko sa inyo, baka makapag-grab ako ng picture from his account para may idea kayo how beautiful they will be when they grow up. Well, I hope na ganyang klase ng Anthurium foliage etong nandito sa amin. But, just to let you know, from same town lang din yung nagbenta nito sa amin. So, this is from Toby, guys. Sana merong lahi ito ng Anthurium ni Jessie. We will still be using the same potting media. Maglalagay lang kami ng konting potting media na na-prepare namin dito because we really need to add some more. Syempre, mas malaki-laking pot yung gagamitin natin compared sa previous pots nila. But, ayan, gagamitin pa din namin definitely kung ano yung gamit namin sa kanila before. Whatever it is na minix dyan sa Arid Mix from Aditha, guys, that I will be linking down below, talagang nagustuhan itong mga Anthuriums na to. Yan, ganyan siya kaganda, oh. Yan, maliliit pa yan. Even nung sobrang liit pa ng dahon niya, etong mga ganitong size pa, oh. I'll put my finger as a size reference. Ito yung latest leaf yata. Tapos merong papalabas. Ito, ganito kalaki yung mga dahon niya before. Ganito ba to? Ganyan kalaki yung mga dahon niya nung nabili namin. Tapos halos isa lang or merong pot na dalawa yung dahon. But still, we bought it kasi sobrang klaro yung variegations nila. Alam nyo, guys, I still wish na kahit isa lang dito merong pink. Kasi if you have seen Anthuriums na iba-iba yung kulay, guys, sobrang ganda talaga. Merong mga Anthuriums na naglalabas din ng pink yung dahon nila. I don't know how it happens, pero I still pray. Sana ito, sana yan. Yan. But okay na din. Bahala na kahit ano. Basta variegated pa din. What I love about these pots, etong mga variegated na to, kahit yung mga pinakabagong leaves nila, talagang variegated pa din. So, walang nag-green. Except dito sa dalawang mabilis na lumaki. Ayan, yung dalawang mabilis na lumaki na yan.
So, hindi sila masyadong nagpapakita ng variegation. Ito meron naman konting-konti lang. Tapos ito nasa likod yung variegation. Ako talaga sanang bumili kung hindi lang ganyan kaganda yung kulay ng mga dahon nila. Ayoko sanang bumili kasi nakabili na kami before. Parang ganito yung itsura guys. Tapos sabi ni Gerald, variegated daw yan. Paglaki variegated. Naku ngayon guys, lumaki naman pero sa awa ng Diyos, ayan, pure green. Sobrang laki niya guys. Mabilis siyang lumaki. Kaya pala, pure green. Etong mga ganito, may mga Black Marie kami. Eto, kabibigay lang ni Mama kahapon. Tapos yan, niripat na lang din namin kasi they're almost of the same size. And eto lang, kailangan naming iripat kasi konting-konti lang yung potting media niya. Parang napabayaan siya doon kasi sobrang dami ng mga Black Marie ni Mama. So, parang hindi na nabibigyan ng pansin isa-isa. Kaya ito, hiningi ko kahapon and pinartner namin dyan. So, magkatulad sila ng pot. Tapos, meron pa kaming ibang mga Black Marie dito. May mga maliliit of different sizes guys. Tapos merong isa na andon sa dulo kasi malaki-laki na. That's from my sister naman. Ay, pinapasok namin sila sa loob every time na umuulan guys. We make sure naman na naaarawan sila every morning. We expose them to the morning sunlight just to encourage more variegations. Pero pag mayaman-yaman ka, go for grow lights para sa mas magandang resulta guys. Since I have seen variegated plants in Marilu Beach Resort na sobrang gumanda because of their grow lights. Pero kami dito, asa-asa lang kami sa init talaga ng araw. And since gumagamit na din naman kami ng net, so mas nabibigyan sila ng enough amount of sunlight na kailangan nila. Okay naman, kahit mainit, they still grow well. Mainit naman talaga dito every afternoon or kapag lunchtime. Syempre pag walang ulan, sobrang init dito guys. But still, they are fine. So, maganda pa din yung kulay nila. And yung iba nga na-enhance yung pagka-variegated nila. So, umaasa lang din kami na even if sa ganitong area lang sila nakalagay, walang grow light, still ma-encourage yung variegation nila since madami silang sun na nare-receive compared sa times na tinatago namin every time na mainit. Alam niyo naman, tinatago pag mainit kasi baka masunog. Or dati na merong shade ng mangga na hindi sila nakaka-receive ng init kapag nasa ilalim sila. So, dito kahit nasa ilalim sila ng net, pumapasok pa din yung araw guys. Ayan, merong butterfly. Alam nyo ba yung hatid ng butterfly na yan, uod? Usually guys, nag-iiwan yan. So, kailangan na naman namin i-check yung mga plants na andon. Mga puro variegated na yung nililipat niya. So, baka i-timelapse ko na lang. Kasi medyo madami-dami pa to and kailangan nating tapusin today. So yun guys, nakapag-repat na kami ng 6. Tapos meron pang isa na andon. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button. Pakitap na din po yung bell icon para notified kapag may bago kaming video. Thank you so much for watching. Magdidilim na talaga. Bye!